May tanong ako sa'yo. Mahilig ka ba mag-camping? Mahilig ka din ba sa dagat? Then siguro marahil itong susunod na i-feature ko sa inyo magugustuhan nyo. Dito pala yan sa Hong Kong. At ito yung tinatawag nilang Pui O Beach Campsite. Dito kami nag-spend ng weekend ng mga kasamahan ko. Galing pa kami sa Macau. Maraming naggagandahang beaches dito sa Hong Kong. Isa na dito yung Pui O Campsite. Pero pinili namin to dahil very accessible lang siya para sa mga katulad namin na manggagaling pa sa Macau. Matatagpuan ito sa Lantau Island, the third largest island in Hong Kong. May mga araw talaga na napapagod tayo dahil sa ating trabaho, dahil sa pressure, dahil sa deadline, at mapapaisip na lang tayo with a snap of our fingers na sana dagat na yung pupuntahan natin. Well, ito na siguro yung sign pag nakita mo itong video na ito. By the way, my name is Chris. I live in Macau and sometimes I do traveling outside Macau like Hong Kong kasi wala siyang visa, passport lang. Wala akong script na ginawa. On the spot ko tong sinasabi. Kung ano yung nasa isip ko, sasabihin ko, at kung ano yung makabubuti sa video na ito ay gagawin ko. We spent 2 nights here in Pui O Beach. And just to let you know, wala po itong entrance fee. Super secure na beach. Kahit hindi ako taga Hong Kong, isa to sa maipagmamayabang ko dito, yung magagandang dagat nila. Tanging kalaban mo lang dito yung mga buffalo, yung mga kalabaw na dumadaan. Halos kumpleto na din ito. Meron itong barbecue station, meron itong comfort rooms, shower rooms, and even restaurant. Kaya hindi nakapagtataka na kapag weekends napakadaming tao dito, siksikan. Pero sa mga panahong ito, hindi ko talaga in-expect na umaapaw ang mga guest kasi winter season na. Sino bang mag-aakalang magbabad kami sa dagat na napakalamig? Pero naligo kami dito. At habang pinagmamasdan namin ang paglubog ng araw, minsan sumasagi sa isip ko kung para saan tayo nabubuhay, kung ano yung purpose natin dito sa mundo. And the sunset are the best way of telling us na hey, magpahinga ka na dahil bukas may bagong araw na naman tayong kakalabanin. At naalala ko yung tanong sa Miss Universe pageant competition. Tinatanong siya kung ano yung pipiliin niya at bakit, sunrise or sunset. Ikaw, ano yung pipiliin mo? Sunrise or sunset? Naniniwala din kasi ako na may healing properties yung nature. Hindi natin nakikita yung mga energy, but if we connect sa grounding through the roots of our feet and to the sand, nagkakaroon ng recharge sa ating mind, sa ating soul, and sa ating spirit to reconnect back again with the nature para sa susunod na araw, balik ulit sa trabaho. Panibagong hamon na naman sa buhay ang ating sasalubungin. Kung madadagdagan lang natin yung oras natin katulad ng paghulog natin ng piso sa piso net, marahil siguro lahat sa atin dito ay naghulog na. Pero hindi ganito talaga ang buhay. Limited lang yung time natin dito sa mundo. Pero alam natin yung may hangganan at yun yung nagpapa-challenge sa pang-araw-araw natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo at marahil naaabutan na tayo ng countdown, naaabutan na tayo ng deadline ng pagtanda, namimiss natin yung mga bagay-bagay na dapat nating samahan, na dapat nating gawin, pero nakaligtaan nating gawin dahil busy tayo sa ating mga trabaho. Kaya matutong magpahinga kasi hindi lahat ng laban sa buhay ay dapat nating ipanalo. Kaya yung tanong ko sa inyo, are you really living your life? Kung nag-worry ka sa mga deadlines and bills na babayarin mo every month, gawin mo yung bagay na makapagpapasaya sa'yo no matter what people say. Isipin mo kung kailan yung last time na pinagbigyan mo yung sarili mo, na bumili ka ng ticket ng hindi nanghihinayang. Isipin mo yung mga panahong yun na wala kang ibang inaalala kundi ang pag-off ng alarm clock mo. Yung pahinga na hindi mo kailangan ipagpaalam mo sa boss mo dahil deserve mo. May nabasa akong quote na you can't add days to your life, but you can add life to your days. This is a great reminder to us na at some point sa buhay natin talagang mauubos yung oras natin. Ang tanong, paano mo ito babalansihin? Kung bibigyan ka ng 1 milyon sa isang araw at uubusin mo ito within 24 hours, ang tanong, paano mo ito uubusin? Same lang din yan sa oras. Binigyan tayo ng 24 hours sa isang araw. Ngayon, paano natin ito gagamitin? Napakasimple lang ang buhay kung tutuusin. Tao lang ang naging komplikado.
Dahil yan sa bawat desisyon natin na kinukonsider natin ang opinion ng iba. Hindi naman mahirap ang magiging masaya kung kontento tayo sa kung ano man ang meron tayo. Hindi rin naman masama ang mangarap para magiging masaya kung alam natin kung ano yung limitasyon bilang tao. Kaya huwag pang hinayangan yung mga ginastos natin sa mga travel, sa mga concert tickets, sa pagbili ng regalo para maging masaya yung iba, yung minamahal natin. Kasi hindi natin malalaman kung hanggang saan lang tayo.